So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, alam nyo naman ata, no, yung nangyaring shake off dito nga po sa loob ng Malacanang. Hindi natin alam kung ano yung pinaka punot dulo, kung bakit natanggal itong si General Torre sa loob ng Philippine National Police. Pero isa lang yung masasabi ko, at nag-aantay din ako na sana merong plot twist. Meron tayong twist na aabangan. Hindi yung makikita natin na tinanggal lang si General Torre dahil sa merong hidwaan, 'di ba? Sa loob ng Napolcom, agawan sa pwesto ni Nartates. Alam nyo, si Nartates, mga minamahal, may tiwala pa din naman ako kahit papaano sa kanya. And hoping na i-prove niya na yung loyalty niya, 'di ba, sa mamamayang Pilipino. Kasi sa mga hindi nakakaalam, si Nartates po ay bata ni Senator Amy Marcos. Kumbaga, utusan niya ito. And meron pa nga tayong narinig na balita na di umano, allegedly, itong si Nartates ay meron daw pong ni RAPE na babae doon sa kanila. Pero hindi siya nakasuhan, gawa nga ng mataas daw po kuno ang kanyang ranggo and protektado siya ng mga malalaking tao. And yung ama ng batang, diba, ginawa niya ng karumal-dumal na krimen, which is yung RAPE, kung totoo man, allegedly, ay wala ding nagawa. Kasi mas mataas yung panunungkulan ni Nartates rather sa kanya. Pero, ang pinopoint out ko lang dito, kung siya yung will ng ating gobyerno na mag-serve, diba, sa ating presidente, then go ahead as long as na i-prove niya, diba, totally na i-prove niya, mga minamahal, yung kanyang loyalty dito sa ating presidente. Hindi naman to war sa loob ng Malacanang. Hindi war ang naiisip ko. Ang iniisip ko na hoping sana na itong si Nartates as new appointee, 'di ba, sa posisyon na hinahawakan ni General Torre, maging loyal siya and yung concern niya sa mamamayang Pilipino. Kasi doon ako natatakot sa part na bata siya ni Amy Marcos na pwede siyang magamit, 'di ba? Para dito sa mga lakad ng ating presidente, mag-i-splok, mag-i-snitch. Doon lang ako natatakot, mga minamahal. Anyway, alright. Dito tayo kay General Torre. Alam nyo naman, mga minamahal, na vacant ngayon. Direct to the point na tayo, ayoko na yung madaming sinasabi. Alam nyo naman na vacant ngayon ang National Bureau of Investigation. 'Di ba? Wala na si Jaime Santiago kasi tawag dito, nag-resign itong si Jaime Santiago. Wait lang, hanapin natin. Yes, mga minamahal, nag-resign itong si Jaime Santiago. So, sa madaling sabi, kinonfirm ko lang. So, sa madaling sabi, bakante ngayon ang National Bureau of Investigation. Kasi ang iniisip ko dito, mga minamahal, yung cross appointments. Kasi nangyari na din yan sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Sino yung nagkaroon ng cross appointment noon? Walang iba kundi si Reynaldo Y. Coco. Diba? Y. Coco or Y. Coco. I don't know kung paano yung pagbasa nito. Kasi nagtatrabaho itong si Y. Coco sa DOJ. So, nang dahil nga po, mga minamahal, sa political calculus, abay na-appoint itong general na si Y. Coco bilang NBI director ni then President Gloria Macapagal Arroyo. So, we have a history of cross-appointment. Diba? Nagagets ninyo, mga minamahal? So, maybe dahil nga mayroon nga yung issue sa mga flood control projects, and tama na din para sa akin yung achievement ni General Torre as a PNP sa pagsiserve niya na, madala, makulong, ang may mga kasalanan, yung mga big personalities such as Kibuloy, former President Duterte, diba? Yung mga taong talagang malalaki, may mga impact, may mga dating, diba? Nagawa niya na yung best niya diba, mga minamahal? Dahil para sa akin, kaya nga siya na-appoint at nabigyan ng ganyang klaseng rango dahil, he did a great job. Diba? Talagang maayos yung kanyang paglilingkod, maayos yung kanyang pagsisilbi. That's why nakarating siya sa ganyang position. Now kasi, kung i-connect natin yung mga dots ngayon, masyadong, malawak yung issue ng corruption dito sa sa flood control projects, at kailangan natin ng taong mag-iimbestiga sa pinaka details by details, 'di ba, sa pinaka mas malalim na detalye.
Alam naman ninyo kung gaano po kaano yung flood control project sa bansang Pilipinas, 'di ba? Na mapapatanong na lang kayo, saan ba napunta yung pera ng mamamayang Pilipino? Saan napunta? Bakit ganito? Lalo pat may mga nalalaman tayo na may mga ghost projects, and ngayon na nagkakaroon na ng nagsi-shake na ngayon yung mga yung sa loob ng DPWH, especially yung mga district engineer, to the point na, di ba, recently, mayroong nagbayad na district engineer para lang hindi ituloy yung investigation. Di ba, kay Leveste, alam ninyo, mga minamahal, yung kinontent ko sa inyo kahapon, talagang naano na sila, nagugunaw na sila ngayon eh. Ang iba naman, yung mga flood control projects nila, bina-band-aid solution na. Like yung mga butas-butas, tinatakpan ng hollow blocks, di ba? May mga nakita pa nga tayo, huling-huli. Di ba, saan bang area yun? Nakalimutan ko na. Pero I have a proof, mga minamahal. Ipakita ko sa inyo, ha? Ito yung nangyari recently. Yung project sa tawag dito. Wait lang, pakita ko. Yung project, mga minamahal, dito sa flood control, talagang minamasilya na nila. Nasaan na ba yun? Nawawala kasi yung picture natin dito eh. Minamasilya na nila eh. Nawawala. Wait lang, mga minamahal ipakita natin sa inyo yung yung photos. Ito. 'Di ba? Makikita ninyo talagang inaayos. See, para DPWH sa isang lugar, inaayos ang palpak na flood control. So talagang merong nangyayaring shake off sa sa mga district engineer, sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam natin 'yan. So ngayon, kailangan diyan ng mas malawak na investigation, and I think itong si General Torre fit diyan sa NBI 9, or I think sana sa ombudsman din pwede, 'di ba? Pero yung punto lang natin dito, okay, kasi nagawa niya na yung role niya, and I think, mga minamahal, hindi na ata trabaho or hindi naman ata trabaho ng ng PNP na imbestigahan yung mga korupsyon na yan sa mga sa ahensya ng DPWH. I think NBI na yan, 'di ba? Ang ahensya na pwedeng mas malalim, 'di ba? Mas lumalim pa sa mga investigation na 'yan. Kasi ang PNP, I think, tagahuli, 'di ba, mga minamahal. Although nag-iimbestiga din naman sila, pero I think mas yung job ng NBI diyan eh. So I think itong si General Torre mas suit, 'di ba, bilang secretary, I think, 'di ba, or maging director, 'di ba, ng National Bureau of Investigation. So I'm waiting also, mga minamahal, dito sa tinatawag na plot twist, hoping. Kasi may nababalitaan tayong issue na, nagkagulo dahil sa pwesto. Nag-away, malalaking tao kasi ang ni Torre, ang kanyang binabangga. Itong si John Vic Remulla, itong si John Vic, bata niya itong si Nartates. 'Di ba? And si Nartates, bata din siya ni Amy Marcos. So talagang, I don't know kung napagtulungan itong si General Torre, or maybe meron talaga tayong inaantay na exciting part, 'di ba? Hoping naman sana sa bagong appointee, 'di ba, ng tawag dito, mga minamahal, sa bagong appointee ng posisyon ni General Torre before, sana maging loyal ka sa ating presidente, and sana makita pa namin, itong si General Torre bilang isang, appointed sa loob ng ahensya ng gobyerno, specifically dyan sa NBI. Lalo pat meron ng history ang ating bansa ng cross-appointment. So, hindi lang din naman ako nagpapatunay yan, kahit i-research niyo yan, tungkol dito kay tawag dito, kay Reynaldo Waycuco, 'di ba, mga minamahal? So, anyway, yung timing kasi parang parang mayroong nais ipabatid. Si Santiago resigned. Sino yung tao sino yung tao ngayon diyan sa NBI? Wala, 'di ba? Tapos kung titingnan niyo yung mga issue, talagang grabe, ang lalaki, ang lalawak. So, kailangan ng taong mas fit, 'di ba, mga minamahal, diyan sa posisyon na 'yan. And I think dapat ibigay 'yan kay General Torre. So far, mga minamahal, wishing na maging may twist na mangyari and ma-appoint bilang new NBI director
itong si General Torre. Kasi siya lang naman yung nakikita kong taong matapang, may paninindigan. Wala na akong pakialam kung ano man yung hiling ni Nartates, ano man yung pinag-aawayan nila sa pwesto. Ang akin lang, sana ma-appoint bilang NBI or i-appoint sa ombudsman itong si General Torre. So, medyo malungkot, mga minamahal, kung yung removal ni General Torre is yung nagpa-trigger ng gulo nila is yung sa Napolcom via John Vic Remulla. Kasi meron din akong nare-receive na issue na itong si Lucas Bersamin is ayaw daw kay General Torre. Kaya parang it's easy na parang i-give up niya si Torre. Pero ayoko naman na ipabatid sa inyo na nagkakaroon din ng away-away sa loob ng Marcos administration. Kasi di pa naman yan bulwak, hindi naman literally na pares dun sa mga DDS na pinag-aawayan yung pera, yung power, yung pwesto. Diba? Hindi naman siguro ganon yung nasa loob ng administration. I think meron lang a little bit misunderstanding. Yun na lang yung ano natin, a little bit misunderstanding pero there's a twist. 'Di ba? Na baka mas may gusto lang i-prove ang ating presidente. 'Di ba? Dito kay new, 'di ba? New PNP chief Nartates. Mayroon lang gustong i-prove ang ating presidente and somehow, 'di ba? Tayo ay nagwo-wait din sa twist na NBI new NBI director ano pala. Diyan pala ilalagay sa NBI itong si General Torre. Alright, mga minamahal, may nag-comment. Sabi niya, if General Torre removal was because of the thief with SILG as chairman of Napolcom, it's hard to think that will be appointed as new NBI director who is under the DOJ headed by Boying R. Remulla, brother of SILG. Sounds good, mga minamahal. Sounds good kahit papaano na sinabi na okay, medyo malabong ma-appoint itong si General Torre kung ang pinagsiklaban ng away is dahil sa Napolcom. Pero we are hoping for the best, 'di ba? And also for a twist. Wag naman sana. 'Di ba kasi kapag nasimulan 'yan, abay iba yung tonong maipaparating niyan sa mamamayang Pilipino. So, yon mga minamahal. Alright. So, kayo, ano yung analysis nyo? Ito analysis ko lang to. Kayo, mga minamahal, ano yung analysis ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Yes, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always hit nyo yung notification bell para laging nagno-notify ang ating video and mga uploads natin sa inyong mga cellphone. Yun lamang, mga minamahal. Ingat, mga kababayan.